Tumiaging Domingo, nagapasalamat ta sa higayon nga kita nakadungog sa pulong sa Ginoo pinaagi sa iyahang servant na si Pastor Jong Cortado. And indeed, dako gayud siya og impact labi na kung naminaw ta og ato atong gi-establish itong kasing-kasing og sa una huna. That anytime soon ang Ginoo moabot og adunay mga rason nga nung wala pa siya niabot karon. And while wala pa siya, he is delaying because he is patient. Patience. Di ba? Nindot kay ang Ginoo. Giatagan niya og panahon ang iyahang mga magtutuo nga mo-respond pagyud dira sa iyaha. Now, if you noticed, ako ang gina-share sa inyo diri, more on doctrinal, basic doctrinal nga mga teachings aron kani gusto nako by the grace of God, by God's guidance, matagan gyud kita og lalom nga mo-mature kita sa tuang mga pagtuo dira sa Ginoo. And una ato ang gisgutan ang balaang espiritu, no? Ang banaang espiritu nga the moment that you receive our Lord Jesus Christ, He will sa ganito, mo reside siya sa tua. And that's the confidence nga naata kay tungod ang mga pulong sa Ginoo nga ato ang mabasa o ato ang masinati, masabtan gayud nato. Dili man paspas, apan hinay-hinay nga ipasabot ang Ginoo because according to His will, gid na perminti nga kita makasabot sa iyahang pulong. Kung naman kay masabtan karon hinay-hinay, ay kabalaka masabtan na pud nimo na ang mga lalom nga mga butang puhon sa pag-allow sa balaang espiritu sa tua. We praise and thank God because we are sa tuang pagsabot ato gihatagan ta niya og kusog nga modayeg dira sa iyaha og ability to respond sa iyahang ginapangtawag sa tua. We praise and thank God sa opportunity nga kita na pod makapaminaw sa pulong sa Ginoo. And I hope and I pray by the help of the Holy Spirit nga kaning mga atong pagahisgutan karon ma-establish gid ni sa atong hunahuna o atong kasing-kasing. Kay kani pinaka-importante ang pulong sa Ginoo. That's why if there are things that will distract you karon sa pagpaminaw, regardless kung saan imong sitwasyon karon, rebuke it in the name of our Lord Jesus Christ. Because this is very important para sa tanan. Sa mga nag-serve, of course, importante kayo ni. Sa ato ang tanan, importante kayo ni. Because we will be talking magahisgot kita sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. At the end of this sermon, maybe, masabtan ninyo, nga no, dahingan, bantog ra, importante giday ning preaching, no? Importante giday sa panimbaho nato diri. Importante gayud kaayo ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. That's why I will remind the worship team. I will remind the worship and fellowship team. Settle down. Listen. Okay? Because importante kaayo ni. If you cannot hear me right now, go inside so you can hear me clearly. I call the worship team and the fellowship team because you're the one, kamubaya kita, ang may perminti makita diri. And you need to know this truth. You need to know this truth. Our topic for today is the infallible Word of God. The infallible Word of God. Mo nga, ang focus karon na at the end of this sermon, we will, mas satisfied ta, okay? Mas establish itong huna-huna na ang pulong gayod sa Ginoo, dili siya mapakyas. Dili siya mapakyas. Ato ang gibasa ganina, ang pulong sa Ginoo. Salamat ton. Dili lang ni siya first time ang magbasa si Anthony. Na-challenge na po ko ganina, kaya pagkita na ko kay Anthony, mas pastor pa puro magiton.
Sige lang. Sunod, magwali na sila ba? No? Now, kining kalibutan, ang kalibutan nato puno og kapakyasan. And when you expect something, kana yung establish nimo imong expectation diri sa kalibutan, sultian na lang gyud ka. And even ikaw kabalo ka na, mapakyas gyud ka. O kaning kapakyasan, basta ang imong expectation dili ma-meet, na impact sa tuang kasing-kasing. Happy Mother's Day, akong misis nakasutog kuan. Karon na ako naibalaan nga pag Mother's Day di ay mura pag Valentine's Day, no? Ati Michelle po naka-heart to ba? I mean, kung dili mapakyas ang expectation, sakit sa heart. And that's true. Tinuod gid na siya. Dili na siya atik-atik, tinuod siya nature nato. Pag dili ma-meet, nagi-impact sa ato. I mean, diri sa kalibutan, mga igsoon, people will fail. Okay? Walay perfect na tao diri. Maski pag ang pinaka-close nimo, kasi mag-imong nimo nga sa bana, sa tanan nga dili nga magmamakak sa kuha pag yun na. Because you expect too much. Okay? Well, you need to know, as a Christian, you need to know, people will fail you. People will fail you. Promises will fail. No? Kapila na ta na atik sa mga promise. No? Kapila na ta na biktima sa sistema nga palpak. No? Sige tag reklamo karon. Apil po ko dito naingid ang feeling. When you see our government is not right, and we need to know, system will fail. Okay? Systems fail. Maski asa na, maski pag great ka nga nasod, fail gina siya. Okay? Human wisdom fails. Kinsay pinaka-bright na nabuhi diri sa kalibutan? Si Solomon. Wala pagyoy nakatungkad sa iyang pagka-bright. Puno kayo wisdom. Pag mingon kita wisdom, dili lang na siya knowledge, with experience na siya, mga nahimong wisdom, nakabalo siya. And then at the end of sa iyang kinabuhi, wala gyoy ka-proud, wala gyoy ikagarbo, ipasigarbo nato. Without God, all are failing. Kung wala ang Ginoo, all are failing. Even today, karon, even ang atong ginatuuhan nga kamatuuran sa kalibutan, constantly changing. Nagalilahi. Kung unsa tong tama tong una, ginatry og mali. Unsa tong mali tong una, ginatry og tama karon. Unsa magyud? Balik ta sa kamatuuran. Diri tanan sa kalibutan, many things, all of them fails. Mapakyas gyud siya. But at the middle, sa unstable nga kalibutan, na lang yung isa nga dili magbag-o, isa lang yun nga stable, God has given us something unchanging, ang iyang pulong. His word. Iyang pulong. Okay? This is the authority. But daghan og mga authority diri sa kalibutan, pero ang authority nga di jud ma-fail ang iyahang pulong. My mentor told me, daghan ta ginatan-aw gid nga authority. Authority sa work, authority sa even sa religious group, dagag authority nga libro, pero ang Bible lang jud ang perfect sa tanang authority. Dili jud siya ma-fail. So mga kaigsunan ko, ang Biblia, dili lang ni siya religious book. Dili ni siya religious book. It is not merely human wisdom nga gikan nitong una nga gibutang diri nga hangtod applicable gyapon ni siya, dili ni siya article, dili ni siya ancient literature. This is the word of God. Pulong ni siya sa Ginoo. Again, establish siya mong kasing-kasing. Sa mong una-huna, this is the word of God.
And because it comes from God, it's infallible. Dili siya mapakyas. Kung gikan ni sa human, mapakyas na siya. Kung gikan sa Ginoo, dili jud na siya mapakyas. Atong nabasa ganina, no? Mao na to. Nag-prove that this is infallible. Di siya masipyat kay tungod gikan kani sa iyaha. Pag mingon tag infallible, but pasabot incapable of failing. Mora gining dili makaya sa word fail. Mora gini di makaya siyang sa pulong mapakyas. Yawa no? Kay tungod perfect siya. Kay tungod perfect siya, this is completely trustworthy. Buot pasabot, masaligan ni siya. Trustworthy. And tungod kay trustworthy ni siya, because this is perfect, kini, reliable kani, certain ang iyahang mga gipangtudlo diri. Kana palang daan, makapamalandong na ta. Then why we are not connected to His Word? Sige, tag-complain, di ba? Nature na complain ba? Sa maniuin. Uy, kabalo taasa ang perfect, trustworthy. Di mo na makita sa tao. You cannot even see that sa imuhang pabor nga politika. Di gid na siya. Maski unsa nang pinakapabor ni mo dira nga politika, dira mapakyas na siya. Okay? Maski pagkinsa na ang mustan before us, still it has a corrupt mind, corrupt heart. This is trustworthy. This is trustworthy. So today, karong adlaw, matun-an nato, ngano mang makabuild ta sa tong kinabuhi confidently sa pulong sa Ginoo. Number 1, ako nang gisulti ganiya, the Bible is infallible kay tungod it comes from God. No? Mo nga mobil ta diri kay ngano man to man ta Ginoo ituo ta sa iyaha nangita ta Ginoo then ang pulong niya na diri. We can build our lives diri sa kalibutan. Kung gusto ka og nindot nga pamilya, establish nga pamilya, dili nimo na makita sa uban, makita nimo na diri sa pulong sa Ginoo. Because it comes from God. Ingon niya dito sa 1 2 Timothy, all scripture. Most, dili, wa siya ningon dito no, most, 80%, balik na po ta diri sa blended. Inom bitaw ko og kape na po gabi Gahi jud na kog ulo Kabalo ko nga 100% robusta jud na siya. Niinom gyapon ko diri. Pag devotion. Nabtan ko kadlawon si gitara. Katulog. Because it's 100% robusta, it's not 50-50. Ingon diri, all scripture, 100% God breath. Other translation, inspired by God. Translation, meaning, comes from God. 100%. Gikan sa pulong sa Ginoo. The one who created us, gave us His word. 100% trustworthy. 100% gikan sa Ginoo. I hope at the end of this, we males tag-complain ba, kanang sige tag-rant sa social media. The world will fail. Will fail us. Personal, gusto ko personal, even those people whom you trusted so much will fail you. Personal. Because no one is trustworthy. Only the word is trustworthy. The Bible, the scripture, ultimately, gikan sa Ginoo Himself. Though written sa mga human authors, inspired, mga ingon sa scripture, inspired, okay? Dili na ilang kabubuton nga ni sulat, gigamit sa Ginoo ang mga apostles, inspired by the Holy Spirit, as you study theology, inspired by the Holy Spirit, dili na ilang mga pulong na sa Ginoo, inspired by the Holy Spirit. That's why matingala ka kang Apostle Paul, bago pa lang na-meet si Jesus Christ, full of wisdom, full of theology. Kaya nga naman, from the Holy Spirit, inspired. Gikan sa Ginoo. Di ba?
Nagdugay kasi nadugay si Pedro. Nanawa ninyo sa Bible, ang epistles, mas daghan si Apostle Paul. Because it's not, ginasulti sa Ginoo, it's not him. It's me. It's God. Okay? Siya. This is why the Scripture carries divine authority. No? Divine authority. If you have your Bible, you're carrying divine authority. It's either naaman ni dira sa mong kamot, naaman sa mong cellphone, it carries divine authority. Autoridad. So important truth, if God is perfect, then His Word must also be perfect. Amen? Mga ingon sa Numbers, Old Testament, ingon niya dito, God is not human, that He should lie. Dili siya bakakon. Dili bakak ang iyang pulong. Okay? Dili pangatik. Kita lang, usahay, no? Mga tao, gamiton ng pulong sa Ginoo sa pagpangatik. Pero ang mismong nagsulti dira, duwa na siya ng atik. God's Word, pag niingon siya dira, that I will prosper you, I have a big plan for you, wa na siya ng atik. Ikaw lang ang wa ni tuo. Okay? Most of the time, dili mahitabo, kay tungod, nanagod na, di lang nimo ma-feel nga nahitabo because you don't believe. Tama? Maski pag, unsaon nimo na dira, gihatag na sa Ginoo dira, ang truth, pero wa ka ni tuo, seems like it's not truth. This cannot make mistakes. Wa, gisip yat ani. No? Therefore, ang pulong sa Ginoo cannot fail. Infallible. Wayne Grudem, asan ako nigibasihan ng ako ang pauhali karon, no? Ngay Wayne Grudem, systematic theology niya. Ingon niya dito, the authority of Scripture means that all words in the Scripture are God's Word in such a way that to disbelieve any word of the Scripture is to disbelieve God. Kani, 100% pulong sa Ginoo na kung mo disbelieve ka, maski isa ka pulong dira, ni disobey ka, you disbelieve God. Ingana siya. Nganuman, 100% gikan sa Ginoo. 100%. Imagine, receiving instruction sa mga confused nga person versus perfect, wise, and truthful person. Kinsa man ang imong tuuhan. Yeah? Lisod mo tuo, no? Sa karon nga ni, ang tao confused. Dagan o confused. Nga naman, giuna na to tong feelings kaysa sa faith. Diba? And that's how it is. No? Unless a person will come before God with faith, confused kita perminti. Mo nga, unsa man jud ang tinuod, unsa man jud ang tinuod, if you will see a person, labi na leader sa simbahan and then driven by feelings, confused na siya. Okay? Feelings. But a person who is truthful, perfectly wise, walay lain atong Ginoong Dios. Draw close to Him, kay ang Scripture comes from the all-knowing God. Mo gani, no? By the help of the Holy Spirit, you can detect kung ang tao, even ang preacher, even ako, yung gikan ba ni sa kuha o gikan sa pulong sa Ginoo. Eh? Kung gikan sa kuha, just a word. Pero gikan sa pulong sa Ginoo, truthful. Because His word will not fail. Asa man mo musalig dito sa libro sa katubatong sa batoy, katong libro sa may mali na, no? Pero pag imuha na gid ng unahon ang pagbasa og libro sa even Christian inspired,
nga masubra pa imong basa diri kaysa diri. Beware of that. Kaya nga naman, lahi ang pamaagi sa Ginoo sa imo personally. There's nothing wrong about that unless iuna ni mo ning pulong niya. Iba mo ba yan na usahay? Mas ganahan ta mo basa ani kaysa lisod-lisod na siya. Go back to the basic. Read His Word. Trust the Holy Spirit na ipasabot niya na sa imo. Hinay-hinay. And then kung hinay-hinay na sabtan nimo, now, read other books. It will help you. God will use other inspired books. Okay? After you are founded by His Word. Ano man? Ang mga inspired book dira, founded by His Word. Before na siya nahimo. Mga kita nga mubasa, unahon nato ni be founded by His Word para pag-abot nato diri makasabot gyud taon sa implication ani if it is applicable to us, to you or not, because lahi ang pamaagi sa Holy Spirit. He will talk to you personally. He has a general revelation and he has a special revelation for you. No, mga yan po nato ang mga book writers, Christian book writers, many of them failed. Sakit paminawon, pero grasya sa Ginoo gihapon na sila. I think it's isa gina nga balikan nato. Don't trust anyone. Trust His Word. Trust His Word. Don't trust your feelings. Trust your faith founded by His Word. So when you open the Bible, ingon ani siya, nindot kay ni siya. Bata mangguko nga, katong igsuon ako nga nadira nagkarga song baby, ginaanak ko niya itong Bible. Bata ko ato ba, yawa, anak ka sa yawa, anak ka ni Satanas. Naanak ko ito na ba? Pero lahi na yung Bible. When you read the Bible, when you open it, it's God speaking to you directly. It's God speaking to you directly. Don't keep saying, I know God, and you don't open this. Dili pwede. Don't be in a hurry to go sa ministry without talking to Him through His Word. Dali, biya kayo mo sulod. Dali, pun mo gawas. Kaya nga man, kulag diri. Kung di man ka mo gawas, daghan po kag kalat. Kaya nga man, not founded by His Word. That's why when you encounter the Word, God is speaking to you. God is speaking to you. That's why read it with reverence. Because this is God talking to you. Basaha nga adunay reverence. Basaha kauban ang pagtuon, not your feelings. Unya na ng feelings, una sa ang faith. That when you open this, God has something for you. God has something for you. Read it with expectation. Read it with expectation. Kay tungod, He will not let His Word na dili ma-accomplish ang purpose niya para sa imuha. That's why mo ato ta sa ikaduha, the infallible Word never fails to accomplish. Okay? Ang perfect nga pulong sa Ginoo will never fail to accomplish ang iyang purpose para sa imuha. I love this verse. Unahan kay ko ani. Isaiah, amuha na ni siyang Bible study diri. Isaiah 55:11. Shorten lang na siya. Basahon na ako sa kuan. Sa kinatibukan. Okay? Ingon niya diri, so is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Ang pulong nako na mugawas sa kong baba, dili na siya mubalik sa kuha nga way sulod.
But kani siya, mubalik siya, nga i-accomplish niya ang unsa kong gidesire para niya, aron ma-achieve ang purpose sa rason nga nung ako anang gihatag nga pulong. Nga na ang pulong sa Ginoo. That's why, be driven by His Word. No? Mga kaning mga nagkuan DBBS, mga nag-DBBS diri. Maski pag sige nagbuluyago ni mga bata, kita bitaw na ako diri nga area og diri. Diri ko sig observe first day ba. Grabe. Mas nindot pang high school. Na tame ni auntie. Pero diri, siyempre mga bata. But remember, it's not your effort. It's the word that you told them. Kasi makapabago, ang pulong. Even you say there, maski pag niingon ta dira nga God, for God so loved the world, once na nangugna sa mga bata, ingon sa pulong sa Ginoo, it will not return to me empty. It will not return to me empty, but will accomplish the purpose nako nganong gisend nako na siya. God's word always accomplishes His purpose. Dili sa pag igamit na sa Ginoo no ang discipleship. Di-disciple po ko tunguna sa dito sa Yusef. Sige ko say tawag ka na remind. Follow up. Sige po migdagan ni Master. Bugoy-bugoy mitong na ngayon. Lord, pasaylo agi nangangay na may migpasaylo sa mong discipler. Tung mga panahon nga ningon meeting nga nami review, nami quiz, nami dito nagbilyard. Pero dili na mo malimtante ang imuhang pulong nga gikan sa pulong sa Ginoo sa mua. Kinsay ni accomplish? It's the word of God. No? We want to have a discipleship diri. That's why please pray. Nag-start ko sa mga young people, linay-inayon na to, no? Nakita na ko ilang desire to have a discipleship. That's good. Amen. But we need to be reminded, His Word will accomplish. Amen? Kung na-focus, na-set atong mind dira, then we know unsa atong ginabuhat diri. Unsa imuhang ginabuhat. Nganong naata diri? Nganong naiwali, nganong sa tanan, dili pwede tanggalon ang pulong sa Ginoo. Kay tungod, it is the word that will accomplish. It is His word. That's why God bless you. When you're here, when you are sacrificing, you're sending God's word. Muna'y buot pasabot. Dira igsoon. God's word always accomplishes His purpose. People may ignore it. People may ignore it. Some may reject it. But it never loses power. Di gid mawala ang gahumana. Ang pulong sa Ginoo, ingon ani siya, it will convict hearts. No? It will convict hearts. We stop manipulating feelings. Hulata ang pulong sa Ginoo nga mo strike sa imong kasing-kasing. Then all the tears nga mogawas sa imong mata, worthy kayo na because it comes from the conviction of the Holy Spirit through His Word. It convicts heart. It transforms life. Mo na'y bantayan sa discipleship, no? Kaya gusto ta mo dapat it's not you who can transform. It's the Word. That's why as early as na please pray sa mga young people, sa fellowship team, nana sila karon sa 21 journey. Strengthening ang kahibalo sa pulong sa Ginoo. Because it is not enough ang effort nimo, is not enough ang imong kusog. If it's not driven by His Word, it will accomplish nothing. But if it's driven by the Word of God, it will accomplish the purpose nga nung naang iyang pulong. And I believe, di na ko mag-worry. Mubag-o lagi ng Ginoo sa imo. And you are going to be effective transforming na mahimong vessel to transform
lives. To transform life. Ang pulong sa Ginoo strengthens believers. Walay laing makahatag og very good advice, perfect advice. Ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Walay laing makasave sa mga sinners. Ang pulong, the Word, the Lord Jesus Christ, the Word was God. He saves us. Walay laing makahatag og wisdom. Ang pulong sa Ginoo. Walay laing makaproduce og fruit of the Spirit. Ang pulong sa Ginoo. That's why Psalm 19:7 says, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. Gusto ka na'y kinabuhi. Nabi yung nabuhi, nga way murag way kinabuhi. Lisod kay na, nga sitwasyon sa imong kinabuhi, no? Nabuhi, puro murag way kinabuhi. Way lami. Ingon ta. Ison, ang pulong sa Ginoo lang ang magpalasa anang imong kinabuhi. Ulay lain. Di ni mo na makita sa imong silingan, di ni mo na makita sa kultura, di ni mo na makita sa butang, di ni mo na ma-experience. Bisan asa, di ni mo na ma-experience. Especially sa kwarta. Dili. Experience ni mo na sa pulong sa Ginoo. God's Word revives. God's Word restores. And God's Word works. Ilihok yun siya. Magingon ni Charles Spurgeon, ingon niya, the Bible is like a lion. Murag lion. You don't defend the lion. Ingon niya, you let it loose. Di ba? Lisod kayo mo, dipinsa ang ilaga sa, ay, grabe, ilaga, may noon tao. Kuwanta, ingon sa nindot nato, ha? Sige, kuha na, iring na lang, iring. Gamay nga cat. Dipinsahan ang cat, dipinsa ang iring sa lion, hindi siya pwede. No? Hindi mo siya dipinsahan. You let the lion loose. King of the jungle na siya. Di na mapugngan. Di na makaya sa imong power. Okay? That's the Bible. It's like a lion. Kinahanglan ni ma-release. Okay? Sa tong kasing-kasing o sa tuang huna-huna. Ingana ang pulong sa Ginoo. Seems like gamay, seems like pulong lang, it's like a seed. According pa sa pulong sa Ginoo, it's like a seed. That ang seed, ingon na niyo, ang seed, asa nagsugod ang kasagarang tanom? Seed. Okay? Seed. Murabag ordinary, small, pero pag na-plant na diri sa kasing-kasing, it grows and produces life. And you cannot stop it. You cannot stop it. Once the Word of God is established dira sa imong kasing-kasing, wala kay kusog nga mapugngan nimo na ang kamatuoran because that is truth. Kamatuoran na siya. In the same way, God's Word may seem simple, but it carries divine power. Divine power. Balaan nga gahom. Dili ka pwede mundangan na. Di ni mo pugnan. Mga don't you worry. We continue to pray for our little kiddos here. No? In the VBS. Katong giplant ni mong seed dito. We don't know. Kano sa to mo grow. Pero for sure, it will grow. Tubo dyan to siya. Don't underestimate the Word of God. Kay divine power ni siya. Some of you, maybe, discouraged. You've been praying, you've been waiting, you've been struggling. Ayog, stop og trust sa Word. The Holy Spirit will sustain you. Na? And He will lead you sa kamatuoran that He will never fail you. Klaro kay sa Bible, niya, He will never leave you. Dili lang leave ha, forsake you. Di ka niya biyaan og ilaglag. Di ba? Kapila na kagilaglag sa imong ego. Ay, lisod kinang nilaglag. Pwede ka biyaan, pero kung naging ilaglag galay, ginano, ka na siya. Huwag yung ko kailangan niya, damak gid na siya. Pwede biyaan lang ko nimo, ay lang ko ilaglag. But God will never leave you nor forsake you. He is the perfect companion
This is the perfect companion sa imong pagtubo dira. Once He has spoken, once you hear God's word, once you read God's word here, take note, He will accomplish the purpose intended for you. Intended for the church, intended for your family, intended for all of us. Mao kana siya. And lastly, we must build our lives on the infallible word. We must build our lives. Matthew 7:24-25, ingon ni Jesus Christ, the wise man built his house on the rock. Jesus said, ang mga wais na person, dili lang sila tong nakadungog sa pulong. Okay? Pero katong ning obey sa iyaha. Diba? Once you obey the word of God, it means you are building your life sa pulong sa Ginoo. That's a manifestation that you really trust the word of God. Okay? The culture might keep telling you, mao man ni ang trending ron. Okay ra na. Katuga ni okay ra na. Ingon ni Jesus Christ, you must build your life sa pulong sa Ginoo. Pulong sa Ginoo. Through obedience sa iyang pulong. Mga, be careful, even ako. Many people knows a lot of verses. If I don't obey it, sand lang na siya. Di ba? Attend church, hear sermons, but don't obey it, you're not building your life through His Word. No? Makita ko ninyo dira nga ako pa'y una nga mabalaka na, mauna jud ni. Di ba? It's not worth it to listen. I-rebuke ko. Nga? Una gani kong, hala! Dulan ko ninyo, Pastor! Linog na! Kung sa itong buhaton. Tara managan ta! Na. Kung ako una mag-worry, rebuke me, please. I must build my life sa pulong sa Ginoo. You too. Abinimuga ko lang. Ikaw pod, kitang tanan. We must build our lives atong kinabuhi sa pulong sa Ginoo. Kay nganuman, because obeying God's word with obedience will transform us. That's the way na i-transform ta sa Ginoo. Anong kinahanglan nato i-build sa ang kinabuhi nato sa scripture? Because feelings change. Eh? Diba no? Feelings change. Ingon sa scripture, faith. Faith is the evidence of things unseen. Maski pagwan mo nakita, nagtuo ka, padayon ka. Because feelings is not the basis of everything. Di ba? How many times nga apektado ka sa mong feelings, mo po na nag-drive sa mo, kumusimba baka o dili. Ay, nakoy kuan. Ay, sakit kayo. Dili emotions. Nag-base sa emotions. Feelings change. Okay? May patomong silingan dito sa kuan tong boarding house tong una. Happy Mother's Day, no? Mga Mother's Day. Among boarding house dito sa Sandawa, boarding house ni pastor, late pastor, matay na to si Pastor Daddy na mo. Nya ihapon ning boarding house gapon diri nagpuyo diri nga Kristohanon pod Southern Baptist nya wala na po'y ginikanan ang wala na amahan ang anak na siya anak isa. Nya si ate grabe sa iyo pa lang sa buntag alarm na namo. Wow! Justin! Ikaw matakaw. Ma-amaze ko. Masuko na unta mi. Pero maingon man siya. Ayaw kalimot
og simba. Kabalo si ate. Feelings change. Faith is stable. Maski unsa pa na ginawayay, nagtinubagay na sila dito sa simba gyapon sila Domingo. Ano man, faith matters over your feelings. Nga namatay na to si ate, mutasan na to si Justin. Pero isa sa mo na ang gingon, the greatest na gift ninyo sa inyong anak is your faith. Dala sila sa pagtuo. Mga ginikanan, mga mothers, inyong mga anak, dala sila sa pagtuo. Dala sila sa pagtuo. Because that is everlasting. Because that is eternal. That is eternal. Emosyonal na ako kay mother na. Basta inahan biya, mga hilak kibiya ta. Nga na po na kumama, oy. Grabe, sabaan po to si mama, mga malita. Now I understand, no? Eh, siyempre, bata pa mi, wala na may amahan. Lisod, unom mi kabuok. Wow! Ayun na lang mo, asog history na mo kay basi ma-stumble mo kung naunsa ko. Giunsa na ko si Uwalita. But I mean, wagid ko nakadungog. Ganingon siya gayong simba. Maski pag unsa ka, disturb ang mga huna, maski pag unsa ang estado sa mong wag yung amahan. Lisod ginoo ay amahan gid baya, no? Mami kasabot unsa nga ano man jud ni. Pero wa gid ako nadunggan sa iya dat. Ano mo simba oy? Simba. Maski pag magkinaunsa, mag-ilis kinan siya. Panimba mo. Di man siya hawd sa theology. Di man siya hawd sa mga bersikulo. Di man po tigwali si mama. Di man po tingunana. Pero, I mean, you understand? Faith over feelings. Faith. Feelings change. Culture changes. Opinions change. But God's word remain forever. Direct your children, mga mothers, direct your children to His word. This matters. This will build faith sa inyong mga anak that they will treasure for the rest of their lives. Even the reality, maski pag mawala na ta diri sa kalibutan, ang pulong niya ang magpabilin. Pulong niya ang magpabilin. Matthew 24:35. Heaven and earth will pass away. Apil ta. But my words will never pass away. 2,000 years ago. 2,000 years? No? People are trying to twist, to stop production, but all the more the persecution. Mas grabe maninuon, mas dagan pag-translation. You stop the word, makita nimo how limitless you are. Limited you are to stop the word. The word of God is powerful. Powerful. A.W. Tozer said, the word of God, well understood and obeyed, is the shortest road to spiritual maturity. Okay? Maski pag di pa kayo mo na masabtan, just obey. Trust and obey. Mo na mga madunggan na to, mga himnal, no? Bata pa ko, na dyan na ako madunggan nga response song, hymn song. For there's no other way. Trust and obey. Just trust and obey. Trust and obey. When the storm come, siyempre ang weak na foundation mo collapse kina siya. Mga dito sa Tugigaraw, dito Lakuya, ingon niya, dali daw makabuild diri kay barato ang materialis kay dili kay nga na kagahi ang mga balay diri. Dito sa Tugigaraw mahal kay ngano kinahanglan solid kay ngano man agian og bagyo. Pag magian nagbagyo niya, weak ang foundation, weak ang pagbuhat sa mong balay, awa, gyud. Devastated jud ka.
No, mga kita pagsulod sa bagyong Pablo, we learned, di ba? Grabing devastation. It's not the same ang structure sa mga building nato dire even ato mga balay. Gamay lang hangin, kuba. Same as that. No? In the same way, a life not grounded in the scripture will easily fall into fear. That's why we need to ask that one all the time. If you are a Christian, why are you so mura nag-ma-fear na, hadlok na jud ka, nga na jud pag-asa? I think you need to visit God's Word and live and obey. Huh? Compromise. Why are you compromising? Nganong dali lang mo compromise? Nganong dali man kanang wag yoy si tawagan na nila walay paghinulsol. Walay si tawag na term na other than repent, walay basta paghinulsol. Why remorse? No? Malipay pa. Okay la. Why? I think you need to meet God speaking to you. Why we are easily maatik din sa kalibutan? I think, and now I hope, believer, we should be rooted sa pulong sa Ginoo. Nature nato gusto ta stable, di ba? And I hope na understand nimo karon, no, nothing can make you stable diri sa kalibutan. The Word of God is only your refuge because it will not fail. Dili siya ma-fail. So church, read the Bible daily. I urge you, no, read the Bible daily. Daily. Dili man pinugsanay ni. Okay? You can read. Di po papaspasay. Di po pahawd. Nakapagani ko sa Genesis. No? Kaya ang ako ang pamaagi nga magbasa, isa po magbasa ka ng the year mo, man ako ni. Pero kana nga, diya nga area na ko nga humanon na kog basa, gikan sa Genesis no Revelation, napa ko sa Genesis. Di man papaspasay. Just read. Just read. Lahi ng basahon nimo, nga basahon nimo tanan, lahi po tong devotional nimo. There's a lot of way to read the Word of God. Butangan yung cellphone ng Bible. Okay? Ang Bible. First, get nimo nga gunit, pag matempt gani ka, adto sa Bible nga application. Kanang easy access, kanang dili una ang Facebook yung makita. Face the book. Dapat, dili Facebook. Dugay na ako na nasabtan ba? Face the book. You can. Okay? Na application, kaning Bible application nga, everyday na sila i-pop up na scripture. It's okay. Dili man na, kuan man na, cherry picking man na. It's okay. That's God's Word. Pulong na sa Ginoo. Whatever nga isulti dira sa Ginoo, sa imong pagpamalandong dira, that's it. That's the Word of God. That's the Word of God. Kung good so kag intensive, then sayog mata. Pagbasa. Tibok. Basa ka tibok, isa ka adlaw. Gusto kag intensive. God's Word is free. God's Word is there. God is ready to speak to you every day. That's why kita, labi na mga leaders diri, I urge you, in the name of our Lord Jesus Christ, read the Word of God. Read the Word of God. Muna akong gingon, it's our fuel to serve. Okay? Our fuel to serve. Trust the Word of God completely. Obey it faithfully. Obey it faithfully. O gay kalimot, depend sa balaang espiritu sa pagkinabuhi, anak. Ay kalimutan na. Ayo, build up ang inyong kinabuhi sa emosyon. Okay? Na kung walay emosyon, wala ang presensya sa Ginoo. Lahi ang pulong sa Ginoo. Okay? Hulata nga ang si Lord ang mo-convict si muha directing to that right emotion. Do not be driven by your emotion. Pansinin niyo, wala ko gahilak karon. Tuna, hilak ko ngay ko. Hilak ko na sa sulod. That's how it is. Social media.
How many times nabait ka na sa kalibutan, social media? Pulong. Worldly wisdom? Confused ka? Read the word. Okay? Sometimes, God will not answer kung saan mong problema. He will just give you a word that will calm you. Even when you don't feel the answer. Thinking na God is sovereign. God is sovereign. Mga igsoon, build your life sa pulong sa Ginoo. The Word of God is infallible. It cannot fail. Dili mangatik. Stable siya. It can stand forever. That's why naaghapon karon diri. Muna ang gingon ganina sa worship leader nato, no? Natay pribilehiyo nga maka-worship dira sa Ginoo. Maka-read siyang pulong. There are countries na maglisod gyud og basa. No? Pero it's still existing. Nag-worship gapon nila. Kaya nganuman, they experience God speaking to them through His Word. You cannot stop that. No power diri sa kalibutan na makastop ana meeting the Creator of all things. Now we are privileged. We can read anytime. So when the world is confused, stand on the truth. Libog-libugon, kita ning kalibutan ba? Duwa lang laging gibuhat sa Ginoo. Si Adam og Eve, dili si Adam og Steve. Adam og Eve. The world will confuse you. No? Mo gay nabiya karon no dito pagit sa Israel, nano to mo tinuod ba tong nga naay kuan parade dito. We love them, don't condemn them, no? We love, but we hate kana nga lifestyle. It's not right. Okay, we welcome them here. If you have friends nga LGBT, you can invite them. We welcome them. Don't condemn them. Okay? Ang sin ang we hate. Nakakaroon January man ay June man daw to. Murag na po diri sa Davao, June gyapon to. Worldwide or international sa ba? It will confuse you. If you're not rooted, okay ra di ay. No. When life becomes uncertain, stand for the truth. When trials come, kay moabot jud ang trials, why excuse? Stand on the truth. And that truth ultimately leads us to our Lord Jesus Christ. Remember, the Holy Spirit, wala siya'y laing i-glorify our Lord Jesus Christ. Once you read the Scripture, don't look for yourself. Look how Jesus is presented in the Scripture. How God is presented in the Scripture. Because at the end of it, walay laing example nato sa itong pagkinabuhi diri sa kalibutan, only our Lord Jesus Christ. Ask yourself honestly, do I trust the Word? Am I reading it consistently? Am I obeying it? Sige nasulti? So I challenge you, di ba? I-challenge na mo last time, no? Psalm 19, gibasa ba niyo ito? Basahin niyo ito. So, karon na po, o mag-start na po, kung makakabasa na apa, basahan to. Karon nga si Mana. Psalm 19. Kung kaya ninyo, read one chapter sa gospel. Karon nga si Mana. Balag dili adlaw-adlaw. Okay? And pray before reading. Ampo before magbasa. Ampo. Unsa inyong ampo? Acknowledge the Holy Spirit kay walay magtudlo si muha. Holy Spirit, bulang spirito, tudlo ako sa kamutuoran. Ganahan kay Holy Spirit ana. Pakita gid niya si muha how God is sovereign. How God is gracious. How God loves you despite sa imong mga kalapasan. How He wants to help you be sanctified. Mamubuhat gayud. And how He will show you how to effectively serve our Lord Jesus Christ. Let's bow down our heads. Our Heavenly Father, salamat Amahan, sa imong pulong karon, huwag among
tugyan kaning among nadunggan karon Lord nga ma-establish kani sa mga kasing-kasing ug una-una. Don't let the enemy, Lord, distract us. Even our flesh to distract us. Father, even money to distract us sa moang pagduol dira sa moang pulong. Because ang imong pulong, Ginoo, mo'y realidad, mo'y truth, mo'y mutabang sa mua, mo'y magpakita sa mua unsay kamatuoran. Magpakita ka namo, Ginoo, unsay purpose namo. Magpakita sa mua, Ginoo, kung unsa ka, kung kinsa ka, ug unsa imong ginabuhat ug gina-prepare para kanamo. That's why, Lord, I declare blessing aning mga katauhan nimo diri karon. That your Holy Spirit, Lord, will continually convict them to read your word and speak to them, God. And I believe, Lord, na once ang pulong masulod sa mong kasing-kasing una-huna, amen, it will accomplish your purpose sa mua. And we believe, Lord, amo na starting point that we will understand your will. Hinay-hinay, hangtod Ginoo sa imuhang pagbalik. Thank you, Lord. We give you thanks, we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen.